Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Charles at welcome po sa aking daily devotion. Atin pong itutuloy ang series na Give Yourself Fully to the Work of the Lord. We are God's masterpiece. Sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 10, For we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus, so we can do the good things He planned for us long ago. So, sa ating unang katuruan sa araw na ito ay we are God's masterpiece. So, unang-una nung tayo ay nilikha, sinabi doon na nilikha tayo ng ating Panginoon ayon sa wangis niya. So, kumbaga nilikha tayo as perfect kasi wangis ng Panginoon yun eh. Nilikha tayo na kagaya ng ating Panginoon. Hindi tayo nilikha katulad ng aso, hindi tayo nilikha na katulad ng pusa, hindi tayo nilikha na katulad ng unggoy, parang ganon. Nilikha tayo ayon sa base sa ating Panginoon, base sa itsura ng ating Panginoon. So, talagang masasabi natin na masterpiece tayo. Kumbaga, tayo yung obra maestra ng ating Panginoon kasi nilikha tayo sa kagaya niya, ganun. So sa ikalawang teaching, ang sabi, God created us in Christ Jesus. So sabi naman dito, God created us in Christ Jesus. So sabi kanina ni Pastor Russell na ang tao daw ay dalawang beses nilikha ng Panginoon. So, unang-una, nilikha tayo nung kay Eva at Adan. And pangalawa, nilikha tayo sa pamamagitan ni Kristo. Nilikha ulit tayo sa pamamagitan ni Kristo. So, nung una, kay na Eva at Adan, nung panahon na yun na nagkaroon sila ng kasalanan or nagkasala sila, parang nawasak yung obra maestro ng ating Panginoon nung nagkaroon ng kasalanan sa mundo, no. So kumbaga, simula nung pumasok yung kasalanan, kumbaga parang nasira tayo bilang tao. Yun yung dahilan kung bakit ipinadala ng Panginoon yung kanyang anak na si Jesucristo para ilikha muli tayo. So sabi dito, God created us in Jesus. So pwede natin sabihin na hindi na tayo nilikha mula sa alikabok. Nung unang-una nilikha tayo sa alikabok, 'di ba? So nung dito sa pangalawa, God created us in Christ Jesus. Nilikha tayo sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoon, di ba? So kumbaga, yung pangalawang paglikha sa atin ay mas perfect pa doon sa nauna. Syempre, kumbaga, nilikha tayo nung kay Adan at Eva, 'di ba? So sa tao lang din. Pero nung pangalawang gawa, yung pangalawang likha sa atin, dahil nasira nga tayo, kailangan nating maging maayos muli, kailangan nating ayusin uli yung ating pagkatao, nilikha na tayo sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. So, kumbaga, mas naging perfect kasi nung una, sila Eva at Adan lang yun eh. Tas nung pangalawang likha na, si Kristo na. So, talagang mas naging masterpiece pa tayo kasi sa pamamagitan ni Kristo yun eh. Si Kristo yun. Yun ay anak siya ng ating Panginoon. So, kumbaga, mas naging obra maestra pa tayo ng ating Panginoon, tayong mga tao, dahil nilikha tayo sa pamamagitan ni Jesucristo. So, sa ikatlong teaching, ang sabi, our purpose is to do God works. So, kaya tayo nilikha muli, kaya tayo binuo muli ng Panginoon para sa kaya tayo nilikha muli ng Panginoon sa pamamagitan ni Jesucristo, ay ang purpose daw nun is to do God works. So, ibig sabihin, ano ba yung mga God works? So, syempre, unang-una, yung pagiging mabuti, yung pagiging mabait, yung pagsunod sa Kanya. So, kumbaga, nilikha muli tayo para maggumawa ng mga gawain na mabubuti, para sumunod uli sa Panginoon. So, sa unang application, ang sabi, give our utmost and finest. So, tayo, yun nga, nilikha tayo ng Panginoon. So, dapat daw binibigay natin ng todo yung mga bawat ginagawa natin sa buhay. So, kung ikaw, engineer ka,
gawin mong pulido yung gawa mo, gawin mong, kung architect ka, gawin mong pinakang maganda yung gawa mo, kung janitor ka, gawin mong pinakamalinis yung pagja-janitor mo. So yun nga, dapat daw sa lahat ng bagay, ibinibigay natin yung ating pinakang the best, yung pinakang the best na maibibigay natin, dahil nga yun ay ating way para sa pagsunod sa ating Panginoon. Na ibig sabihin na kaya tayo mabuting, kunyari pulis, kaya tayo mabuting pulis, dahil sinusunod natin ang Panginoon, dahil yun yung aayon sa Panginoon. Kaya tayo mabuting businessman, dahil yun yung ginagawa natin yung best natin, dahil yun ay yung way natin para papurihan ng ating Panginoon, ano? So sa ikalawang application, ang sabi, value ourselves as God masterpiece. So ayun nga, nilikha tayo ng Panginoon, obra maestra tayo ng Panginoon. So dapat pahalagahan natin yung buhay natin, pahalagahan natin yung mga ginagawa natin sa pang-araw-araw. So sabi dun sa so for example tayo, kung ikaw Kristiyano ka or naniniwala ka sa Panginoon, dapat binavalue mo yung sarili mo na bilang talagang masterpiece ng ating Panginoon. Na sabi kanina sa video ni Pastor Russell na kung tayo daw ay nagbibisyo ganon or gumagawa ng masama, ay hindi daw, kumbaga parang niyuyurakan natin yung gawa ng Panginoon, na dahil hindi dapat tayo ganun eh. Hindi dapat ganun, hindi dapat natin sa ganun ginugugol yung oras natin eh. Bilang gawa nga tayo ng Panginoon, dapat inaalagaan natin sa bawat aspeto ng buhay natin. Dapat palaging tama yung ginagawa natin. Hindi tayo gumagawa ng masama or kahit anong kabalastugan sa katawan natin or sa dahil nga sabi ko kanina, yun ay parang binabastos natin ng Panginoon, dahil tayo ay gawa ng Panginoon. So kung gumagawa tayo ng masama sa sarili natin, edi parang binabaliwala natin yung paggawa sa atin ng Panginoon, parang binabastos natin ng Panginoon. So sa ikatlong application, ang sabi, offer ourselves as God instrument. So tayo daw, magsilbi tayong instrumento ng Panginoon para sa mga tao. So ibig sabihin, kung tumulong ka, ganon. So baga, tayo yung maging way or tayo yung maging paraan niya para iparamdam sa tao na totoo ang Diyos or totoo na mabuti ang Diyos. So kung tayo, piliin nating tumulong, tas yung tinulungan natin, marirealize niya na, thank you Lord kasi tinulungan ako ni ganito ganyan. So kumbaga, bilang tao, bilang gawa niya, bilang obra maestra niya, dapat ipakita natin sa marami. Tayo yung maging instrumento sa kapwa natin na upang maipadama yung kanyang kabutihan, no? So ayun, dapat palagi nating maging mindful tayo sa mga ginagawa natin, no? Dahil tayo nga ay obra maestro ng ating Panginoon. Kaya dapat hindi tayo gumagawa ng mga bagay na makakalabag sa kanya, kasi unang-una nasasaktan natin ng Panginoon. Kasi nga syempre, pag dinudumihan mo yung gawa niya, pag dinudumihan mo ikaw, pag dinudumihan mo yung masterpiece niya, parang nababastos siya, kasi parang ganun, parang binabaliwala natin siya, no? So ayun, maraming salamat po. Ito na po ang katapusan ng aking devotion sa araw na ito. Napakarami ko pong natutunan, and thank you po. Maraming salamat. Glory to God.